Sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay nyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming #1 crowd drawer, nakakulong. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa Dahig? Anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia, tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-Dahig patungkol sa batas? Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay nyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang Dahig ay sentro ng human rights at nandito po lahat ng karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after ho na dinala ko dito sa dating Pangulo. Naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC, dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa. Sa kanyang pagpapaliwanag, talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po'y umasa. At sa gabi, nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming #1 crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP.
Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po. Yung pula ng isang assistant to counsel na dati kong estudyante na sabihin daw ni Inday Sara yung mga pinagsasabi niya doon sa harap ng hukuman. Ng una, no? Wala pong masama sa sinabi si BP Sara. Ang sinabi lang niya, paulit-ulit kayo na 30,000 ang naging biktima ng tatay ko. Nasa na mga pangalan ng mga biktima na yan? Bakit hindi nyo ilabas? Dahil kung wala namang 30,000, edi walang 30,000. Pangalawa, sinabi nila na 30,000 ang biktima and yet doon sa warrant of arrest, ang sinasabi ang biktima ay 43. O di ba ang laki naman ng diferensya ng 30,000 at saka 43? Hindi natin minamaliit yung 43. Marami pa rin yan. Ang sinasabi nga natin, dahil ang karapatang buhay ang pinaka-importante sa lahat ng karapatan, isa lang, dapat maparusahan. Hindi po issue yon. Ang issue, sino dapat maglitis ng 43 at yung 30,000? Kasi kapag 43, kayang-kayang litisin niya ng Pilipino na hukuman. Sa katunayan, isa ako sa naging prosecutor ng Maguindanao Massacre, 58 victims. At napakita natin na kaya ng ating hukuman na magbigay ng katarungan doon sa mga kaanak ng 58 victims. So yun yung konteksto ng sinabi ni Inday Sara Duterte. No? Wala po siyang sinasabi na baliwala yung 43. Ang sinasabi lang niya, dahil hindi naman talaga widespread, at kapag widespread, dapat po hundreds of thousands na naging biktima, if not millions, gaya nung nangyari sa mga Hudyo noong World War II. No? Dahil kapag 43, kayang-kaya na yan ng mga domestic courts dahil ang ICC naman talaga court of last resort. Now, ano ba itong sinasabi ng provisional remedy? Walang provisional remedy po, katumbas yan ng bail hearing kung mabibigyan ka ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang korte. Sa Pilipinas, ang tinitingnan natin talaga, flight risk ba yung akusado? Yan din po ang tinitingnan ng ICC. Pero sa ICC, marang mas madali talagang malaman kung flight risk siya kasi kung kukumpiskahin mo naman ang travel documents niya, wala nang mapupuntahan yan. Dahil bago ka naman makaalis ng Europe, kinakailangan sumakay ka ng barko, hindi ka, o kaya naman sumakay ka ng eroplano, hindi ka naman po pwedeng lumangoy. So pag wala ka ng travel document, mahirap ka na talagang bumiyahe. Now, ang isa pang tinitingnan nila is yung kung ano yung nasa sakdal ng krimen ka. Dalawa po kasi yan. Meron talaga yung core crimes ng ICC, yan yung war crimes, crimes against humanity, genocide, at saka aggression. Or kung ikaw ay akusado dahil dun sa act which would in any way defeat the administration of justice. Yan po yung mga contemptuous act. Ano yan? Yung mga pagpupalsify ng ebidensya, yung mga pananakot ng witnesses, yan po yung mga administration of justice offenses. No? At ang track record po ng ICC, wala pang akusado sa crimes against humanity at war crimes na nabigyan ng provisional release. Meron dun sa kaso ng Bemba, pero ang mga kasong yon hindi sila yung principal accused ng crimes against aggression, crimes against humanity, kundi sila yung mga offenses related to administration of justice, yung pamimeke ng ebidensya, yung pananakot ng mga witnesses. Okay? Ano pa ang tinitingnan ng korte? Number 3, pinaka-importante, saan? Siyempre, kung hihingi naman ng provisional release ang mga nanditong nakaditina sa dahig, gusto nila ibang lugar ng dahig. Now, hindi po pwedeng Pilipinas kasi hindi na naman miyembro ng ICC in Pilipinas. At kaya nga sinasabi natin na hindi na dapat magtuloy itong kaso ni Presidente dahil matagal na tayong hindi miyembro. No? Nagsimula sila, 2 taon nang naging epektibo ang ating pagbibitiw. No? Dapat simulan ang preliminary investigation within 1 year. So, saan? Sino ang estadong tatanggap? Kasi kakaunti lang naman ang miyembro ng ICC eh. Sa ASEAN, iisa lang, ang Cambodia. Kung gusto ni Presidente na kaparehong klima, iisa lang yan na Southeast Asian country. Hindi naman member ang Indonesia, hindi naman member ang Thailand, hindi naman member ang Malaysia, hindi rin member ang Russia, hindi member ang China, hindi nga member ang Amerika.
gustuhin ba ni Presidente, pero tingin ko hindi yan pupunta ng Amerika. Sabihin na natin China o Russia, hindi nga sila member. Siyempre, hindi siya po pwede ron. No? Sinong tatanggap? Siyempre. Now, at ang isa pang konsiderasyon, siyempre, ay um, ano pa ba yun? Nasabi ko na, no? Yung unang-una is yung flight risk, kung ano yung krimen, yung mga kondisyones. May mga kondisyones ang hukuman, siguro kasama dyan yung reporting sa isang officer ng court kung may kakayahan yung akusado na mag-comply sa mga conditions. Okay? Now, ang track record ko, sinabi ko na, wala pang naaakusa ng genocide, crimes against humanity, war crimes na nabigyan ng provisional liberty. Ang